Morning mga kabiyahe. Tayo ngayon ay pupunta ng Padre Garcia. Tumawag ang driver ni kabiyaheng Roger. Ay nagpapasama sila punta doon sa Narcalarat yung lote. Kasi taga Manila ay may natirang 6 na kalabaw ay pansamantala doon muna natin sila ilalagay para makapahinga naman. So halina kayo at samahan ninyo ako. Sana ang Padre Garcia. Yan, susundin po natin ngayon sila. Sila po ay narinig sa may crossing na San Vicente kasi diyan po sila dumasa may Lemery galing Maynila. Talagang hindi ho alam ang daan sa SLEX kaya sa likod po sila dumaan. Inikot ang Tagaytay, Sitwasyon dito sa Lemery, Padre Garcia. Litagtag, Muson, Cuenca. Yan ho mga bayan na kanilang dinaanan kasi nga hindi alam yung SLEX at Calabarzon. So diniho natin sila susunduin. Tinabagan ko sila, sabi ko dito magantay sa may crossing at safe naman din yung pumarada kahit ho nasa gilid ng kalsada ay hindi naman magtatagal, ay okay ho din yung pumarada ng mga 10 to 20 minutes. Ano, narito na tayo ngayon sa crossing. Banda-banda siguro, banda rin pa ng konti ang truck. Yung parang natatanaw ko na ang truck. Hindi ho kasi sanay sila dito eh. Ang driver ay baguhan pa lamang dito sa Maynila. Kaya hindi pa alam pasikot-sikot dito sa puntang Batangas. Yan na. Yan ang truck oh. Nakatigil nga sa tabi. Yan ho sila. Yan ang truck. Yung may natira ng kalabaw. Ang kalabaw na natira. Gagayad ho natin sila puntang Garcia. Ano, sa layo ng inikutan ay naubusan na ho ng diesel kaya kami nagdi-diesel muna din eh. Isipin nyo, inikot na Cavite, Tagaytay, Lemery. Napalayo ho ng daan kaya naubusan ho ng diesel. Eh, 6 na ho natira. Dadalhin na rin sa lote na aming narkilahan sa Padre Garcia. May ako, mapapanoodin nyo pagka ito inilagay na namin doon sa lote naming narkilahan. Yung isang truck ay bukas pandating. Kulang ko lang kung 50 ulo ang dadating na yon. Doon din ho yung nilalagay. Nandito na ho tayo ngayon mga kabiyahe sa tapat ng Lasal. Malapit na ho ito sa bayan ng Lipa. Saktong 9 AM ng umaga, tamang-tamang nakapagpasok ng mga eskwela kaya hindi na ho masyadong traffic. Pagka time ho ng 6 o'clock hanggang 7:30, itong lugar na ito sobrang traffic. Kaya sabi ko sa driver ng aking kabiyaheng Roger, mga 8:30 hanggang 9 kami pupunta ng Padre Garcia para makaiwas sa traffic. Sobrang traffic dito sa area na ito pagka may pasok at ang oras ay 6 o'clock hanggang 7:30. Pero pag ganitong oras mga 9 o'clock medyo hindi na ho traffic. Tapat ho ito ng Lasal Lipa. Yan ho ang building. Yan mga kabiyahe, tayo po ngayon ay nasa city proper na ng Lipa. Yan ho, medyo traffic na rin eh. Gawa ng Marie Kabayanan na. Lagi hong ganito rito. Senyales ho yan ang maunlad na bayan pag nagtatraffic ho. Lagi yung traffic dito. Anumang oras. Wala nang pipili yung oras. Lipa City. Ito ho ang city proper na Lipa. Mga 30 minutes tayo nasa Padre Garcia na.
tamang hindi masyadong mainit ang panahon ngayon, parang uulan pa nga. Pabor ho ito sa ating kargang kalabaw. No, kita ninyo, dami ng sasakyan, traffic, para na rin nasa Maynila. Yan, dito na ho tayo ngayon sa Barangay San Felipe. Yan ho, ang boundary ng Lipa at Garcia. Barangay San Felipe ho yan. Malapit na ho tayo sa mismong bayan ng Padre Garcia. 5 minutes drive ho, nasa bayan na tayo. Medyo ho makulimlim ang panahon ngayon, parang uulan. Bagay, yan ang gusto ng kalabaw. Malamig na panahon at saka sila ay nababasa. Yan ang gusto ng kalabaw. Pero pag bakang ating karga mas gusto ko ng bakang mainit kaysa malamig. Tayo ho ngayon ay nasa Barangay San Felipe, Padre Garcia, Batangas. Two minutes drive, bayan na tayo ng Padre Garcia. Pero ang atin hong pupuntahang paglalagyan ng mga kalabaw ay lampas pa ho ng bayan. Mula ho bayan ay mga 5 or 10 minutes drive pa ho. Yun ho ang ating nakitang lupa na pwedeng paglagyan ng kalabaw at baka. So every time ho na dadating si kabiyahing Roger, yung kanyang truck ho, ay pansamantala, diyan ho muna namin ilalagay ang kanyang mga dalang hayop. Kaya ho kami umargila diyan ng lagayan ay para makapagpahinga ang kanilang mga dalang baka at kalabaw at nang maka-recover. Kasi ho pagkagaling biyahe talaga layo, 3 sakay ng barko. Pag diniretso mo agad ng Katayan ay hindi ho magandang itinitimbang. Palibhasa ho stress ang mga baka o kalabaw ay magaan ho ang itinitimbang. Kaya dapat ho ay pagpahinga sila dito ng mga 3 hanggang 4 na araw para maka-recover ho ulit ang katawan. Yan ho ang strategy na aming gagawin ngayon para manalo ho sa biyahe. Dapat ho talaga sa negosyo pinag-aaralan kung anong magandang gagawin. Hindi tayo sige lang, sige bili lang ng bili. Hindi ho tayo. Dapat ho talaga pinag-aaralan ang mga bagay na magandang gawin para sa pagtatagumpay ng negosyo. Yan, andito na ho tayo ngayon sa bayan ng Padre Garcia. Ito ho ang mismong bayanan ng Padre Garcia. Butit hindi masyadong traffic dito, hindi katulad sa Lipa talagang traffic. Dito okay lang, kakunti pang sasakyan. Mula ho dito ang ating paglalagyan ng mga kalabaw ay 5 to 10 minutes drive pa. Kalampas ho tayo ng bayan ng Padre Garcia. Mamaya ho makikita na ninyo ang area na aming paglalagyan. Maluwang ho yung 2 hektarya, panay hong kahuyan, napakalilim ho. Pabor na pabor sa mga kalabaw, hindi sila maiinitan. Yun ho ang gustong pwesto ng mga kalabaw, lagi hong nasa lilom. Kung may lubluban ay ilulublob sila, pero wala pa ho tayong lubluban. Gagawa pa ho tayo ng pwedeng paglubluban ng mga kalabaw. Madali ho lang magawa. Ano, tayo ay nasa mismong nasa bayanan na tayo. Padre
Padre Garcia, Batangas ho ito. Lalampos na ho tayo ng bayan. Mga 5 minutes ho, nandun na tayo. Kasi hindi naman matraffic. Baka clear ho ng kalsada. Medyo hulaambon. Parang may bagyo ang klase ng panahon. Kulimlim. Tamang tama yan sa mga kalabaw. Maliliguan. Presko ang katawan. Madali silang makaka-recover. Ayan, narito na tayo ngayon sa site. Binababa nating mga kalabaw. Ayan. Pahinga na kayo diyan, maluwang yan. Oh. Hey. Yeah. Oh. Hey. Yan, yan na pupunta yan. Pakaluwang ng area na itong ating na arkila. Malilim. Dalawa hektarya ho itong ating nirentahang ito. Panayhong kahuyan. Malilim ho dito. Hindi ho mapapagod ang kalabaw. Yan, kumakain na sila. Kumakain na agad. Pahinga ng konti, painumin para mabilis maka-recover. Di pa, oh. Diyan. Takot siya. Gawa ka na isang gawa ka to. Yan, nakapagpahinga na kayo. Mayat din nga eh. Mayat din nga. Oh, mga bata pare. Mga bata paring kalabaw na rin. Yeah, pag-hiwa-hiwalit para mahapangain sila. Yeah, kumakain na. Pagod pa. Pagod pa, mami. Higa muna yan, tapos maya-maya kakain na rin yan. Nakapahinga na kaunti, mami, painumin. Ay, haluang pa nga rin. Galing naman eh, may kainin pa, oh. Kumakain na sila. Pag ito lang anim na ito rin itong mga titira ikwan. Sa linggo hindi pa kaya ubusin ng damo. Ay, pakaluwang pa ho nito. Yan, kain na.
kain na ng kain. Kaya sige ho mga kabiyahe, tayo ho ay uuwi na at alamin naman natin yung mga baka malitsunin. Babalitaan ko kayo kung ano hong feedback dito sa aming inarkilang lupa. Pag dumating ho yung 45 na ulo, mga puro kalabaw din, i-update ko ho kayo. Sa itong mga narito, sabihin ko rin sa inyo kung tutubo o alulugi. Dalawang bagay ho lang yan, lugi o tubo. Kaya sa susunod hong pagdating ng mga kalabaw at baka ay i-update ko ho uli kayo. Sana ho ay lagi ninyo subaybayan ang aking mga vlog. Bibigyan ko kayo ng impormasyon tungkol sa aking pamimili ng baka at kalabaw. Linggo-linggo ho may parating tayo. Wala ho ito sa Negros. Atin hong kabiyahing Roger ang siyang tagapamili doon. Ako na may tutulong lang din sa pagbebenta. Sana ho ay lagi tayong sama-sama sa aking mga biyahe. Salamat ho and God bless.